So, magbablog lang ako, no? Itong vlog na to is yung dapat siguro, yung sa akin, point of view na dapat meron ang Gilas. One is dun sa lineup. Kasi dapat magkaroon ka ng 6'4 and 6'5 players sa Gilas. Okay? Meron na tayo nun. Diba? Hindi lang sinama sa pool. Sa akin sa akin. Okay na yung lineup na yan, but we need height. Kasi, out-rebounded tayo. So, obviously, we need height from the guideline. Wala na tayong kailangan problema sa frontline. Edu, Soto, Junmar, Japet. Yun dapat, yung frontline. Kompleto na yun. Pero nangyari, wala tayong height sa backcourt o sa wing. Meron lang tayo Dwight Ramos, Jamie Malonzo. Yun lang yung legitimate na natin legitimate na wing natin. Yun yung talagang wing natin. 'Di ba? Si Dwight at saka si Jamie, which is kulang. Kulang yun. Isipin nyo, kung hindi si Clarkson yung naturalize, si Dwight Ramos, magiging threat yan, si Dwight Ramos. I'm sure of it. Kasi tinitingnan ng kalaban si Clarkson. Kung hindi si Clarkson yon, threat si Dwight Ramos, babantayan yan. At pag babantayan yan si Dwight, alam nating marunong pumasa yan. Pwede yan maging point forward Yun Kung hindi si Clarkson yung ating naturalized player, pwedeng maging point guard yan si Dwight Di ba? Pwedeng maging point guard si Dwight. At pag naging point guard si Dwight, okay? Pag naging point guard si Dwight, yung niyan, yung depensa magko-commit sa kanya. Si Kai Soto, na yan? Malilibre yan. Dunk lagi. Hindi lang dunk. Ultimo yung jump shot niya. Malilibre yan. Makakashoot si Kai dahil kay Dwight. Ganun lang kasimple yun. Hindi mo naman kayang ituro yung height ni Kai Soto. So yung jump shot niya, yung kanyang height is magagamit niya kung si Dwight Ramos yung isa sa facilitator and scorer. Dwight can also rebound. Pwede siyang i-push niya yung bola. So, makakakita yan, Jamie Malonzo. Jamie Malonzo. Tsaka lagdagan mo pa ng isa pang pass break finisher. Ray Parks o Calvin Oftana. Kasi Dwight can dribble the ball. Okay? Dwight can dribble the ball. Pwede siyang magbaba ng bola. Kaya niya ring rumebound Diba? Kasi yung apat na frontline, Junmar, Japet, Edu, Soto, yun na yun. Yun dapat yung nasa lineup. May height na tayo. Ang problema, nagkaroon nga tayo ng height. Nadali naman tayo dahil puro 3-point shot yung binibigay ng kalaban. Yun yung influensya ni Steph Curry. Sa international basketball, puro 3-point shot. Ang talbog ng bola, mas mahaba. So, kailangan mo ng height din sa wing, sa perimeter. Automatic yun. Kung hindi si Clarkson ang naturalize mo, threat si Dwight Ramos. Kasi isipin mo, may Jamie Malonzo ka, may Dwight Ramos ka. Nilagay mo pa si Renz Abando. Di ba? Nilagay mo pa si Renz Abando. So, dapat meron ka pang height. Pinasok mo na nga si Renz Abando, so dapat magkaroon ka pa ng height. Ang height ng player is at least 6'4 or 6'5. Ibig sabihin, yung kagaya nila Oftana at saka ni Ray Parks on the offense. Kasi wala si Jordan Heading dahil injured niya
Diba? Offense, Parks. Defense, Oftana. Height. Kasi kung ilalagay, hindi ko naman sa inaano sila RR and si CJ. Kasi nilagay mo lang nga si ano eh. Niline up mo si CJ. O so dapat meron kang Parks o Oftana. Kahit sino doon sa dalawa na yun. Kahit sino doon sa dalawa na yun. Kasi pag nagka-turnover ka, naka-force ka ng turnover, automatic pass break, Ray Parks, Oftana. Kasi hindi mo naman titignan si ano eh. Ano yan eh. Magi-scout pa yung depensa eh. Sino bang babantayan ko rito? Babantayan ko ba to si Parks? Babantayan ko ba si Oftana? Babantayan ko pa to si Ramos? Mag-iisip sila kung sinong babantayan nila doon sa tatlo. Oh, di ba? Kasi ang ano noon, yung apat Edu Soto, Junmar, Japet. Kung kailangan nila ng tulong, sino yung pwede mong katulong? Yes. Brownlee. Brownlee can play big. Ginagawa nga siyang sentro, minsan power forward sa Ginebra. Ginagawa siya na team ko na ganun. Pina-plug in siya as number 4 or number 5. Minsan sabay sila ni AJ Mariano. Minsan ganun mag-eksperimento ng lineup si Tim Cone. Ganun siya mag-adjust. So bakit hindi ginawa sa Gilas yun with Tim Cone there? Diba? Kailangan lang may height ka. Kasi kulang eh. Jamie Malonzo, Dwight Ramos, yun lang yung legitimate 6'5 mo. Kulang. And then hindi mo pa masyadong ginagamit si Jamie Malonzo, limited playing time. Pinasok mo na si Renza Bando, pinasok mo na si CJ Perez, so dapat, okay, Renza Bando should be there. I think. CJ Perez should be there as a substitute for Keeper or Scotty. So, hindi naman sa inaano ko si Pugoy pero kasi pag si Pugoy naman, nakakadepensa siya sa perimeter, pero lugi naman siya sa height. Masyado nang maliit. Kailangan may height ka ng konti eh. Sa international, kung may, kasi hindi balance eh, ng 2014, marami tayong gwardiya. Kulang tayo sa height. Doon tayo natalo sa height. Ngayon naman, may height tayo, tinalo naman tayo sa perimeter. Tinalo tayo sa wing. Yung sa small forward position. Yeah, Ray Parks, Oftana. Diba? Si Hedy nga, kung hindi injured yun, line up na yun, shooter yun. Shooter na 6'3", 6'4". Yun yung madadala ni Ray Parks kasi, tsaka ni Oftana, diba? Kahit si Ray Parks na lang yung offense. Ngayon, kung malasin man si Ray Parks on the 3-point area, pwede naman siyang makakuha, pwede naman siyang yung skill set niya sa offense is kumpleto. Pwede naman siyang drive, pwede siyang pumunta on the free throw line. Second point of view, Kiefer and Scotty must play together. In some part of the game, Kiefer and Scotty should play together. Yeah. Para magkaroon ng threat yung ano mo, yung guideline mo. Yun lang yung magagawa mo pag si Brownlee ang naturalized player mo. Pwedeng sabay si Kiefer and Scotty. Kiefer can help bring down the ball. Okay, si Scotty kasi yung player na hindi naman kailangan ng scoring eh. Si Scotty kailangan mo sa rebounding, assist, defense. Kailangan mo si Scotty doon. Kung yung puntos niya, just like alam natin maglaro si Scotty, bonus na yun. Pero sa Gilas, parang nawala yung effect niya, yung impact niya because of Clarkson.
Diba? Sabi mo, keeper and Scotty can play together. Keeper can bring down the ball. Scotty can help him bring down the ball or vice versa. Plus, babantayan si keeper eh. Babantayan yun. Alam nilang magaling yun si keeper. So, pag nakatingin na yung defense ay keeper, weak side. Pag tumira si keeper, weak side, Scotty. Yun yung strike ni Scotty, weak side. Weak side action. Kasi nakatingin yung kalabang kay keeper eh. Weak side action, yun ang kailangan eh. Pag naka-rebound si Scotty, siyempre mahahype yung kahit sinong fan. Pag naka-rebound si Scotty, magugulat yan. Pag naka-rebound si Scotty, he can pass. Automatic sa kahit na sinong player. Okay, fine. Naka-line up si Pugoy. Diba? Naka-line up si Pugoy. Anong strength si Pugoy? Hindi lang naman shooter si Pugoy eh. Scorer yun. So, dapat si Pugoy yung player na nagko-command ng double team. Pag nag-command siya ng double team, lahat ng mga kampi niya, threat na. Magaling pala to si Roger Pugoy. So, babantayan ko na to. Threat na yung iba. Hindi nangyari. Yung post-up niya, walang nangyari. Nakashoot siya isang beses. Pero hindi, hinayaan ng coach eh, kasi may Clarkson ka. Kasi natatakot sila na baka bumalik kay Clarkson yung bola. Kasi automatic yun. Kung hindi titira si Pugoy, ibabalik lang niya. Pag nakita niya si Clarkson, kay Clarkson niya ibibigay yung bola. Which is ang dapat mangyaring maganda, pag halimbawang double team si RR, nakaposte si RR, kasi mas maliit yung bantay niya. Gagawin, hindi siya nakatingin sa labas. Titingin din si RR sa loob. Inside, yung sa mga bigs. Or skip pass. Skip pass yun. Pag nagka-skip pass yun, ball movement sa kabila may libre. Or dun sa kabila, entry pass, may Pahardo ka, may AJ Edo ka. Napakadaling tumira. At saka hindi ka mag-mintis doon kasi may AJ Edo ka. Pag nandun si Edo, automatic yung rebound kanya. Lalabas yun eh. Ang problema kasi walang katulong si Edo kasi hindi lumalabas yung bantay eh. Kasi alam nila walang shooter kasi walang threat. Lahat kay Clarkson nakatingin. Pag kay Clarkson lahat nakatingin, nasisira yung scheme ng team eh. Nawawala yung sistema eh. Kasi kay Clarkson nakatingin. Kasi kahit naman matalo ka, nalamangan ka, hindi pa natatalo, nalamangan ka ng kalaban, hindi mo dapat iniiwan yung sistema. Yun pa rin ang patatakbuhin mo. Kasi, kaya ka nga may sistema, sino yung libre, kahit sino doon. Kaya nga naka-line up yun eh. Yun lang yun. Since ginamit mo si Roger Pugoy, so dapat maximize mo yung strengths ni RR Pugoy. Marunong siyang mag-post up guard siya. Offensively, okay siya. Magaling. Yun na yun. Defensively, bakit hindi mo ilagay, since hindi makashoot si RR, bakit hindi na lang siya yung pabantayin mo dun sa guard? Gamit mo siya, di ba? Siya yung pabantayin mo dun sa point guard. Pressure, i-delay lang nga yung Yun si Renz Abando. Nasa lineup, nasa final field. Pero bakit hindi mo ginamit ng mas matagal? Automatic may impact yun. So bakit hindi mo ginamit? Napakabait. Diba humble pa nga si Renz Abando na
na sinabi niya publicly na okay lang kahit di siya masyadong ginagamit, pero dapat ginamit mo na yun. Ang hirap kasi dito sa ang hirap kasi dito sa Pilipinas, masita lang sa social media, ayan na, pressure na, kaya mo lang niline up. Kung tutusin, wala ka naman talagang wala siyang tiwala doon sa player. Yung pa, nakarma, naalala niyo yung sinabi, si Clarkson ang pipiliin niya kasi Clarkson is a 20-point scorer. Yun na ngayon. 20 point, nakascore ng 20 plus. 23 points ang in-score ni Jordan Clarkson. Nanalo ba kayo? 20 point scorer si Jordan Clarkson, obvious. Nandun. Jordan Clarkson, 20 point scorer or 20 plus scorer. Nanalo ba? Hindi nga eh. Nagmukha nga tanga yung apat niyang kasama dahil sa kanya. Kasi mahirap yun na hawak mo yung bola din papasa mo lang pag naipit ka. Hindi. Ang dapat ginawa mo, since dala mo na yung depensa, hayaan mo silang umiscore. Rumebound ka na lang. Yun yung hindi niya ginagawa eh. Nandun ka sa loob ng matagal, ikaw yung pinakamatagal, ikaw yung babad. Rumebound ka na lang, hayaan mo na silang umiscore. Kasi lahat ng trabaho kinukuha mo. Scoring, depensa, diba? Hayaan mo na silang umiscore, dumipensa ka na lang o rumebound ka na lang. Kasi sa'yo nakatingin yung depensa eh. Yung game against Dominican Republic, kung ikaw nag-facilitate na lang, sa fourth quarter ka na lang naging aggressive, okay pa sana yun. Wala. Hero ball ka masyado. Doon sa 3 laro, halata, hero ball ka. Nasisira yung ng team, hindi makasustain ng run. Kasi yun, long shot, long rebound, dapat sa'yo, di ba? Sa'yo nakatingin yung depensa, so ibibigay mo sa kampi mo. Kahit saan ka pumunta, ikaw na yung titignan yan. So anong dapat realization doon? Hayaan mong yung apat ang umiscore. Kasi dinala mo na yung lahat ng depensa eh. Ang focus ng depensa sa'yo. So bakit mo pa iisipin umiscore? Hayaan mo na yung apat umiscore. Kasi pag umiscore na yan, babantayan na yan. Malilibre ka na. So kung dati dalawa yung bantay mo, 3, 4, ngayon magiging 1 na lang. Kung 1 na lang yung bantay mo, kaya mo na yun. Kasi may 4 kang kasama. Hindi na sila tinitingnan, hindi na nga pinababayaan na nga lang sila eh. Tapos yung shot clock nauubos. Nauubos ang kahahanap sa'yo, di ba? So yun. Kasi kung hindi si Clarkson talaga, automatic yun. Pag yung kay Renz Abando, pag nakasupalpal siya, pass break na dapat sa Pilipinas yun. Exploit niyo yung talents ni Kiefer, ni Renz Abando, tsaka ni Pugoy. Kaya nyo nga sila nilagay, although undersized si Pugoy, nandun siya for a specific purpose. Bakit hindi mo maximize yung? Kasi may Clarkson ka eh. Kita mo, yung tira niya, ay yung, di ba tumatakbo ka, di ba? Pass break, di ba? Pupunta ka sa 3-point line. Sa kakaisip siguro ni Pugoy, eto yun eh. Ang disadvantage na meron kang NBA player at NBA superstar, pupunta ka sa 3-point line, nakaabang. Hindi mo na napapansin na stepping ka na pala, hindi sinasadya ni RR yun. Nangyayari talaga yun kasi ang focus mo is kay Clarkson kung ano yung gagawin niya. Pero kung ang focus si Pugoy is yung offense niya, hindi mangyayari yung stepping eh. Kasi pag tumakbo siya, alam niya yung 3-point line.
Alam mo yon, walang aggressiveness si RR. Hindi kagaya nung nasa PBA si RR. Aggressive siya dahil alam niya siya yung threat. I-score siya eh. Dito sa Gilas with Clarkson, wala. Iisipin lang nila si Clarkson. Keeper is one of the most intelligent point guards o guards na nakita ko sa Philippine basketball. Pero for the first time, doon ko lang siya nakitang nagpilit. Si keeper hindi nagpipilit yan. Kasi kahit kanino niya ibinibigay yung bola, basta alam niyang open. At saka alam niyang may advantage to score. Wala, pinipilit niya may isang play, pinilit niya kay Clarkson, turnover. Okay? Alam na natin na si CJ Perez, yan, nagpakita yan. Yung strike ni CJ Perez is slashing to the basket. Yun yan, pagsabay mo, Abando, Perez. So kung alam nilang aggressive yun, sinong babantayan nila doon? Kasi pag umatake yun, okay, yung Renz Abando off the ball, marunong siyang gumalaw off the ball, kahit walang bola, pwede. Pero may CJ ka, na pwedeng point guard. So titingnan mo ngayon, Abando, Perez, sinong babantayan ko dito? Kasi automatic instinct ni CJ kapag ka naipit siya, bigay. Sino yung pwede niyang bigyan? Yung Abando. Yung Abando. At yun, nadadala mo dahil yung naturalize mo, willing na hindi humawak ng bola. Kasi kung hihingi mo yung bola, wala na kayong sistema eh. Si CJ kasi, pagka umatake yan, aggressive. So pag aggressive yung player, ang tendency ng defense mo, mapapaul. Pupunta yan sa free throw line. At kahit may makukuha tayong at least 1 point, which is yun ang napaka-importante. Sa FIBA game, importante yung every point. So yun, isipin mo na lang kung hindi si Clarkson yung pinili. Yun yung lineup, tapos si Brownlee yung naturalize siguro naman kahit matalo tayo sa Dominican Republic nung first game. Ano yun, siguro overtime pa yun or isa lang ang lamang nila. Hindi 6. Yung score siguro dalawa lang yung lamang nila. Angola, panalo tayo sigurado. Sa Italy, didikit tayo. Although dikit ngayon, pero mas didikit pa tayo. Kumbaga, kung maayos yung sistema ng Gilas, malamang overtime yun. Pinakaba natin yung Italy. Pero isa lang ang sigurado, yung sa Angola, winnable game yun. Kung si Clarkson hindi yung naturalize. Yun lang naman ang punto mo eh. Kahit saan pumunta si Clarkson, babantayan yan. So dapat ang ginagawa ni Clarkson, defense, rebounding. Kailangan si Clarkson minsan walang bola. Di ba? Kagaya nung ginawa niya kahapon, kung meron man siyang isang positive na ginawa, nag-provide siya ng pick kay Kiefer. Kiefer was able to shoot, pumasok, yung nag-iisang 3 points si Kiefer. Yun lang ang nakikita kong positive na ginawa niya. Kasi kung kay Brownlee yun, maraming ganun. Si Brownlee pa magpipik sa Kiefer. Si Brownlee ang magpipik kay Kiefer sa isang driving layup or a jump shot. Kasi Brownlee can play big. Brownlee can play small. Brownlee can play big. At kahit kumakat yun eh. Kahit walang bola, hindi niya necessarily hawak yung bola. Gumagalaw siya eh. Gumagalaw siya, hindi niya kailangan ng bola. Gumagalaw siya. Hindi yung tanggap ka ng bola, then dribble ka, then lilayap ka. Hindi, yun. Tanggap ang bola, pasa, tanggap ang bola, tira.
So, yun lang po.